Hindi ninyo nakikita ang talino sa likod ng kasunduan sa negosasyon sa Iran na pwedeng magtagumpay o hindi sa mga susunod na araw. Kahit dito mangyari, kitang-kita ang estratehikong pagbabagong walang nakahula. Dito mga araw, pareho ang kwento sa media, niloko si Trump. Ang mga dating opisyal na sumuporta sa digmaan ay nagsasabing walang saysay ang Operation Epic Fury, mahina ang kasunduan at mas malakas na lalabas dito ang Iran kaysa noong pumasok ito. Sa totoo lang, kung titignan ng mga ulat, may punto ang argumentong yon. Nakatayo pa rin ang Islamic Republic. Ang mga ballistic missile ng Iran na umaabot sa 10,000 na ilan ay napatunayang kayang tumama sa mga target sa kanlurang Europa sa digmaang ito ay hindi kasama sa anumang negosasyon na nangyayari ngayon. Ang enriched uranium ay ipinagpaliban sa 60 araw na window na sinabi ng Iran na hindi nila susundin. Bilyon-bilyong halaga na nakapirming ari-arian ng Iran ang maaring palayain na magbibigay ng malaking ginhawang pinansyal habang humaharap ang rehimen sa matinding panloob na pressure. Nan inanunsyo ang tigil putukan, idineklara ng mga institusyon ng Estado ng Iran ang isang makasaysayang tagumpay, isang bagay na di karaniwan sa natalong kaaway. Hindi nag-iimbento ng kwento ang mga kritiko at may bahagi ng kasunduang ito na mahina. Hindi nila nakikita ang mas malaking larawan kasi parang napakakomplikadong chess ang nilalaro ng mga politiko at nayon pa lang natin natututuhan ang mga patakaran. Maligayang pagdating sa Miro Quezon JNS TV. Simulan na natin sa isang tawag sa telepono na hindi naman natin lubos na naintindihan. Naalala natin nung Abril, nagtakna ng deadline si Trump pero hindi sumunod ang Iran. Pinahintulutan ng operasyong militar. Nagantay tayo ng pag-atake tapos tumawag ang Saudi Arabia, Qatar at UAE kay Trump para hilingin na bigyan ng tsansa ang negosasyon. Sabi nila kung umatake ulit sa Iran, lahat sila ay tatamaan sa ganti ng Iran at hindi nila kayang harapin yon. Sa ikinagulat ng lahat, umatras si Trump. Noon, parang inosente lang ito. Pero dumating ang pakalawang tawag noong Mayo kung kailan mas malaking pag-atake ang inaprubahan at itinakda para sa susunod na araw. At sa pagkakataong ito, ang tumawag ay ang punong militar at punong ministro ng Pakistan na sinundan agad ng parehong mga leader ng Gulf na naghatid ng parehong mensahe na may parehong pagkaapurahan. Umatras na naman si Trump. Kakaiba ito. Maaring isipin mong pera ng mga bansang ito ang kumikilos para sa kanila. Pero muli, hindi natin napansin kung ano talaga ang ginagawa ni Trump. Pero bago natin pag-usapan yon, subukan muna nating intindihin kung ano ang iniisip ng Iran na ginagawa nila noong inaatake nila ang mga bansa sa Gulpo sa buong digmaan na ito. Dahil tila kakaiba ang desisyon ng Iran na ituon ng lakas sa mga bansang hindi naman kasali sa tensyon ng US at Israel. Ano ang lohika nito? Alam ng Iran na ang Saudi Arabia, Qatar at UAE ay lantad ang ekonomiya at mahina sa politika, kaya hindi kayang gumanti ng militar. Na masisira nito ang kanilang industriya ng turismo at tatamaan sila sa langis, na talagang masakit para sa kanila. Ang plano ay saktan at takutin sila para pilitin nilang kumbinsihin ng Amerika na ihinto ang pambobomba sa Iran. Ginamit ang mga bansa sa Gulpo bilang panangga sa pagitan ng Tehran at Washington, isang epektibong estratehiya na dalawang ulit nagtagumpay ayon sa plano ng Iran. Pero ito ba ang tagumpay na inakala ng mga Iranian? Hindi, dahil hindi nila napansin na sila mismo ang nagbibigay ng bentahe kay Trump. Ito ang hindi nila naisip. Sa tuwing tumatawag ang mga leader ng Gulpo kay Trump para pakiusapan siyang maghinay-hinay, ipinapakita nila sa kanya kung gaano sila kadesperado. Sinasabi sa kanya sa pinakadiretsong paraan kung ano ang kailangan nila mula sa kanya at kung gaano nila ito kailangan. Binomba ang Ras Tanura Refinery ng Saudi Arabia, isa sa pinakamalaking oil processing facilities sa mundo. Nagtala ang kaharian ng 33.5 bilyong deficit sa unang quarter. Maluba ang problema sa ekonomiya at ang mga lungsod ay na-missile alert. At ang posisyon ng pinamamahalaang neutralidad na pinanatili ng mga bansang ito sa loob ng mga dekada ay tuluyang gumagsak dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Iran. Nang gipitin ng mga bansa sa Gulpo si Trump, nagbigay sila sa kanya ng kalamangan. Dahil kung naiintindihan mo kung paano makipagnegosasyon si Trump, alam mong napakahalaga ng utang na loob na ito sa kanya. Ibinigay nila ito sa kanya. Noong Linggo, Mayo 25, nang mag-post si Trump sa Truth Social tungkol sa halos na pagkasunduang kasunduan sa Iran. May nakatagong detalye sa anunsyong iyon na halos hindi na ipaliwanag ng Western media sa madla nito. Huwag na nating pansinin na malayo pa ang kasunduang ito na hindi nakakagulat, pero ang mga detalye ay nakakalito, ikinagugulat ng marami at mahalagang maunawaan. Idineklara niyang mandatoryo para sa anumang bansang kasama sa balangkas ng kasunduan.
kabilang ang Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan at Bahrain na sabay-sabay pumirma sa Abraham Accords, ang kasunduan ng normalisasyon at kapayapaan ng Israel at Arabong mundo. Ipaliwanag natin ito mamaya. At sa pinakamatapang na diplomatikong pahayag sa mga nakaraang dekada, inimbitahan pa niya ang Iran at sinabing karangalan itong mapasama sa tinawag niyang natatanging pandaigdigang koalisyon. Doon napunta ang atensyon ng lahat kung gaano na naman kabaliw si Trump. Iran sa Abraham Accords. Ang Islamic Republic mula 1979 ay matagal nang sumisigaw ng kamatayan sa Israel at ang patakarang panlabas nila ay nakabatay sa paniniwalang hindi dapat umiral ang Israel. Iniimbitahan na pumirma ng kasunduan ng kapayapaan sa Israel, kapalit ng pagwawakas ng digmaang kailangan ng itigil ng Islamic Republic. Malinaw na kinakausap niya ang mga Iranian, hinihikayat silang pabagsakin ng republika at palayain ang sarili na mauwi sa kasunduan sa Israel. Ang kapal talaga ng mukhang hiling na ito, kaya napatulala at natahimik ang mga kinatawan ng mga bansang ito nang hingin niya yon. Sa totoo lang, maiisip mo ba ang naging usapan sa tawag na iyon? Kasunduan sa kapayapaan, kasama ang Israel kapalit ng kapayapaan sa Iran. Linawin natin, hindi pipirma ang Turkey o Iran habang Islamic Republic pa rin ang Iran. Sa tingin namin, alam ito ni Trump. Ang paghiling ng sugdulang pinakamalaki sa simula ng negosasyon, ang paraan para matiyak na ang makukuha mo sa huli ay magmumukhang makatwirang kompromiso sa halip na magmuhang napakalaking pagbabagong iyon naman talaga. Hindi niya talaga tina-target ang mga bansang iyon, kundi ang Saudi Arabia, Pakistan at marahil pati Qatar. At bakit nga ba ito napakahalaga? Para malinawan, kailangan nating malaman kung ano ang Abraham Accords. Noong Setyembre 2020 sa damuhan ng White House, pumirma ang United Arab Emirates at Bahrain ng kasunduan ng normalisasyon sa Israel. Sumunod ang Morocco at Sudan at tinawag ang kasunduang ito na Abraham Accords mula sa ating pinagsasaluang ninuno sa tradisyong Hudyo, Kristiyano at Islam. Mahalaga ito dahil sa 75 taon mula 1948 at 48 ng itatagang Israel, hindi nagbago ang posisyon ng mga Arabo. Walang bansang Arabo ang kikilala sa Israel, maliban kung may estadong Palestino muna. Unang lumabag dito ang Ehipto noong 1979, isang malaking pangyayari. Sumunod naman ng Jordan noong 1974, pero wala nang ibang sumali pa sa loob ng 26 na taon. Parang iyon ang tinanggap na kalakaran. Pagkatapos, binasad ng Abraham Accords ang luhikang nanpapanatili sa posisyong iyon. Dahil napagtanto ng mga bansang ito na ang tunay nilang estratehikong problema ay hindi Israel kundi Iran. At ang Israel ang siyang bansang pinakanakatuon sa pagharap sa parehong banta na tahimik nilang gustong pigilan. Ang sumunod ay napakahalaga. Ang kalakalan ng Israel at UAE ay mula sa halos wala hanggang $4 na bilyong taon-taon sa loob ng 5 taon. Nabuo ang $36 na bilyong na kasunduan sa natural gas sa pagitan ng Israel, Ehipto at kanilang mga Amerikanisadong kasosyo. Tumaas ng 431% ang pribadong pamumuhunan sa teknolohiya ng mga bansang kasali sa kasunduan sa loob ng 1 taon. At naging karaniwan ang joint venture sa AI, cybersecurity, agrikultura at depensa. Madalas, hindi napapansin na hindi pabor sa Israel ang panpirma ng mga Estados Arabo. Gusto nilang magkaroon ng access sa mga nagawa ng Israel dahil ang Israel, isang bansang kasing laki lang ng New Jersey na walang langis at napapalibutan ng mga kaaway mula pa noong ito ay itinatag, ay naging isa sa mga pinaka-advanced na bansa sa teknolohiya sa buong mundo. Nakita ng mga bansang ito na hindi sulit ang pagkapuot sa Israel kumpara sa mga benepisyong makukuha nila sa pagpirma ng kasunduan. Para sa Saudi Arabia, lalo na sinusubukang bumuo ng isang ekonomiyang hindi na umaasa sa langis sa pamamagitan ng kanilang programang Vision 2030 at naglaan ng $100 bilyong para maging isang pandaigdigang sentro ng teknolohiya, ang akses sa inobasyon ng Israel ay hindi lang basta isang formalidad na diplomatiko. Ito ay isang bagay na ipinangkait sa kanila sa loob ng 75 taon at talagang tunay na lubos nilang kailangan. Ang mas malalim na kahulugan ng mga kasunduan ay hindi lang ekonomiya, kundi kung ano ang ibig sabihin nito para sa Iran. Hindi lang sa lakas militar nakasalalay ang impluwensya ng Iran sa gitnang silangan, kahit seryoso at totoo ang kakayahan nila. Ang pundasyon ng lahat ng ginagawa ng Iran sa rehiyon, ang kakayahang mag-recruit, magalap ng pondo, magpasimula ng kaguluhan sa mga kalapit na gobyerno, at iposisyon ang sarili bilang isang lider na karapat-dapat sundan.
Nakasalalay ito sa pampulitika at relihiyosong naratibo na nagkakaisa ang mundo ng Muslim laban sa Israel at ang Iran ang tagapagtanggol ng posisyong iyon. At na ang sinumang gobyernong Arabo na lumalapit sa Israel ay nagtatraidor sa Islamikong layunin. Ang imbentong kwentong iyon ang nagbibigay sa Iran ng kapangyarihan sa riyon, dahilan para makakuha ng taga-suporta at paliwanag kung bakit ginagastos ang yaman ng mamamayan sa mga dayuhang labanan sa loob ng mga dekada sa halip na sa sariling bansa. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng Muslim ay naniniwala rito. May ilang mahalagang tinig sa pag-aaral ng Islam na matagal nang naniniwalang ang pagtutol sa panira ng Israel ay politikal, hindi relihiyoso. Nagkaroon ng kredibilidad ang mga tinig nang mapatunayang posible ang normalisasyon at walang masamang nangyari. Habang nagiging normal ang opinyong iyon, lalo namang nawawalan ng saysay ang Islamikong Republika. Kaya kumilos na mismo ang Iran para pigilan ito. Bago Oktubre 7, 2023, iniulat na ilang linggo na lang, bago pirmahan ng Saudi at Israel ang kasunduang pangkapayapaan, may balangkas na at aktibo ang mga lihim na usapan. Ipinahayag mismo ni Yahya Sinwar 5 araw bago ang pag-atake na malaki na ang progreso ng normalisasyon sa pagitan ng Saudi at Israel at iyon ang kailangang pigilan. Pagkatapos, inilunsad ng Hamas ang alam na nating lahat sa kasamaang palad. Ang Oktubre 7 ay isang planadong operasyon na mahigit 2 taon pinaghandaan, batay sa mga dokumentong nakuha mula sa mga lagusan sa Gaza. Layunin nitong pigilan ang kasunduan ng Saudi at Israel, gawing agresor ang Israel sa mata ng mga Muslim, at gawing imposible sa politika para sa sinumang pinunong Muslim ang normalisasyon habang nasusunog ang Gaza. Nasa likod ng Hamas ang Iran, hindi sa mismong pag-atakeng yon, kundi sa kabuuan. Ang koordinasyon, mga yaman at estratehikong direksyon nito ay nandoon dahil layunin nitong ipaglaban na manatiling buhay ang Palestinian cause at sa paggawa nito, mapanatiling malayo ang normalisasyon dahil pinapatunayan ng normalisasyon na hindi na ang Palestinian cause ang pangunahing issue. Kung pumirma ang Saudi Arabia sa Abraham Accords, simula ito ng katapusan ng mga pinagbabatayan ng Republikang Islamiko. Kung ang tagapangalaga ng mga banal na lugar ng Islam ay magpasya na hindi kaaway ang Israel, mawawala sa Iran ang dahilan ng pag-iral nito bilang revolusyonaryong estado sa 45 taon at ang pag-aangkin nitong mamuno ay maglalaho. Dahil mahalaga ang Saudi Arabia sa mundo ng Arabo, ginamit ng Iran ang Hamas para hadlangan ang kasunduan ng Saudi noong 2023. Bumagsak ang kasunduan, sumiklab ang digmaan at pansamantalang mukhang mahusay na napangasiwaan ng Iran ang sitwasyon. Ngunit nagkamali sila. Ngayon, para makuha nila ang kasunduang, kailangan nila, hinihingi ni Trump ang kasunduan sa Saudi, Pakistan, Qatar at buong mundo ng Muslim kapalit ng pagtatapos ng digmaang sila rin ang nagsimula noong Oktubre 7. Hindi mo halos masusobrahan ang kabalintunaan niyan. Para sa akin, ito na ang pinakamalupit na checkmate. Para klaro, hindi Iran ang nag-udyok sa Hamas na simula ng digmaan. Desisyon yun ng Hamas, pero pinundon sila ng Iran at magkapareho ang ideolohiya nila. Kaya, bakit particular na pinipili ang Saudi Arabia, Pakistan at Qatar? Ang opisyal na titulo ng hari ng Saudi ay tagapang-alaga ng 2 banal na moske, ang tagapang-alaga ng Mecca at Medina. Ang relihiyosong autoridad nito sa 1.8 bilyong Muslim sa mundo ay natatani kumpara sa ibang posisyong pampulitika, marahil sa buong mundo. Ibig kong sabihin, siguro maaari mo itong ihambing sa Papa. Ang Saudi Arabia na pumirma ng isang kasunduan sa normalisasyon sa Israel ay hindi lang basta magdaragdag ng isa pang bansa sa diplomatikong listahan. Ito ay pahayag mula sa pinakamataas na relihiyosong autoridad sa mundong Sunni Muslim na tapos na ang alitan sa Israel. Hindi na umiikot sa labang ito ang kinabukasan ng mundo ng mga Muslim. Hindi na rin magtatagal ang pahayag na buo ang suporta ng mundong Muslim sa paglaban ng Iran. Masasabi kong napakahalaga niyan. Hindi pa kasama na sinasabi nilang tapos na kami sa adikain ng Palestina. Napagod na kaming lahat dito. Ang Pakistan ay may ganap na ibang uri ng kahalagahan dahil ang Pakistan ay hindi isang bansang Arabo. Ngunit ito ay bansang Muslim na may 200 at 40 milyong katao ikalima sa pinakamalaking populasyon sa mundo at nag-iisang bansang mayoryang Muslim na isang kapangyarihang nuklear. At ang mga pasaporte nito ay may tatak na hindi valid para sa paglalakbay sa Israel mula pa noong 1948 at hindi ito nagbago sa loob ng 77 taon. Kung pipirma ang Pakistan, mapupunta ang mensahe sa lahat ng mayoryang Muslim na bansa, mula Indonesia, Malaysia, Bangladesh hanggang kanlurang Africa, hindi lang sa mga bansang Arabo na nagpapakitang tapos na ang konsensus ng nakaraang 77 taon.
At palaging sinasabi ng Pakistan ng pribado na mag-iisip lang itong kumilos kung mauuna ang Saudi Arabia dahil ang pag-endorso ng Saudi Arabia ay nagbibigay ng pampolitika at panrelihiyong basbas sa ibang bansang Muslim para sumunod, na ibig sabihin kapag pumirma ang Saudi Arabia, hindi lang ito para sa Saudi Arabia. Maaring magbukas ito ng oportunidad para sa iba pang nag-aabang ng senyas. Ang Qatar ang pinakamahirap unawain kung matagal ka nang sumusubaybay sa reyon. Hindi lang pinatira ng Qatar ang pamunuan ng Hamas sa loob ng maraming taon, pinundohan din ito ang mga grupong Palestino at ang paglusot sa kanluran. Ang pagkakapilalan ng Qatar sa rehiyon ay nakasalalay sa pagpapanatili ng relasyon sa lahat, hindi pumipili ng panig, pero nagtutulak ng delikadong ideolohiya sa likod ng mga pangyayari. Kung pipirma ang Qatar sa Abraham Accords, formal na itong mapapasama sa balangkas ng normalisasyon, kasama ang Israel bilang bansang kumupkop sa Hamas. Para sa akin, ang Qatar ay kaaway ng Israel at dapat ideklara bilang ganoon. Ngunit magiging kakaibang pangyayari ito, hindi lang sa Israel, kundi sa buong kanluran. Ianunsyo ba ng Qatar sa publiko ang pagbabago ng estratehiya nila? Interesado akong makita yon, pero bakit pipirma ang alinman sa mga bansang ito? Ang tapot na tanong ay bakit iisipin ng alinman sa mga bansang ito na gawin ito ngayon kung hindi naman nila ginawa sa loob ng mga dekada? At ang sagot ay hindi dahil sa diplomatikong pressure mula sa Amerika at hindi rin dahil sa anumang pagbabagong posisyon tungkol sa Israel. Ang sagot ay kung ano ang ginawa ng Iran sa mga bansang ito noong panahon ng digmaan. Bulay, kabalintunaan nito. Sa mga dekada, ang pantutol sa Israel ay halos walang gastos para sa mga pamahalaang ito at nagdudulot pa ng relihiyoso at pampulitikang benepisyo. Pinanatili nitong hindi direktang tinatarget ng Iran ang mga ito. Hindi ito kailanman nangangailangan ng aktwal na aksyon o pakikipaglaban sa kahit sino. Ang Palestina ay isang bagay na maaari nilang suportahan sa mga talumpate nang hindi naapektuhan ang kanilang buhay o ekonomiya sa anumang makabuluhang paraan. Pero inatake pa rin sila ng Iran. Mga refinery ng Saudi, lungsod at infrastruktura ng UAE at mga barko sa Gulpo ay tinarget gamit ang drone kahit may tigil putukan. Kabilang ang pag-atake sa gilid ng nuclear power plant ng UAE. Napantanto ng mga pamahalaang ito na hindi sila napoprotektahan ng pagiging neutral sa digmaan. Ngayon, ang tanong ay, paano matitiyak na di na sila mauwi sa ganitong sitwasyon? Hindi kung paano umiwas sa pagpili ng panig. Ang sagot diyan ay ang formal na pakikipag-alyansa sa estruktura ng seguridad na angkop para hadlangan ng Iran. Walang obligasyon na lumaban sa digmaan ng Israel at wala ring anumang kahawig ng NATO-style na pangako sa mga kasunduang ito. Noong Abril 2024 tahimik na nagbahagi ng radar tracking data ang Saudi Arabia at UAE matapos pakawalan ng Iran ang 300 drones at missiles sa Israel. Tumulong silang saluhin ang mga Iranian projectile, palihiman o hayagan, pero itinanggi nila kinabukasan. Dahil dumadaan sa Saudi ang mga Iranian missile papuntan Israel. Parehong depensa ang operasyon sa pagsalo ng mga ito, kahit ano pa ang target na bansa. Dahil sa geografiya na isang problema lang ito, hindi dalawang issue. Tinulungan ng Israel ang UAE sa digmaan laban sa Iran sa pagbibigay ng proteksyon at teknolohiyang panlaban sa mga drone. Nagtutulungan tayo. Formalin natin ito sa pamamagitan ng integrasyon ng pinagsamang command ng militar, magkasanid ng mga sistemang panlaban sa misail, mga network ng intelihensya at kooperasyon sa cybersecurity. Nabuo ang koalisyon ng mga bansa na may iisang estratehikong layunin. Pigilan ang dominasyon ng Iran sa rehiyon. Ang koalisyon iyon, taglay ang relihiyosong autoridad ng Saudi Arabia, nuclear status ng Pakistan, lakas ng ekonomiya ng Gulf States, at kakayahang militar at teknolohikal ng Israel ay nagpapakita ng isang uri ng pagpigil na ibang-iba sa mga naranasan ng Iran dati. Ang pagharap laban sa Israel habang may masalimuot na dimensyong pangpolitika, ang Alyansang Amerikano ay isang kalkuladong hakbang. Ang makipagsabayan sa buong grupong ito ng mga bansa, isang koalisyon na pinagbubuklod ng kanilang iisang pag-unawa kung ano talaga ang Iraq at kung ano ang nais nito, ay isang ganap na magkaibang usapin. Malaki ang kaibahan ng ganitong kaalyado kumpara sa US bilang kaalyado. Babanggitin natin ulit ito mamaya. Sa likod nito ay ang India Middle East Europe Economic Corridor, IMEC, isang planong rutang pang-infrastruktura at pangkalakalan na magdudugtong sa India at Europa sa pamamagitan ng UAE, Saudi Arabia, Jordan at Israel. Ginawa ito upang tapatan ang Belt and Road Initiative ng China. Ang pag-iwas sa Iran ay posible lang sa mas malawak na normalisasyon. Ibig sabihin, sabay binubuo ang estrukturang pang-ekonomiya at pang-seguridad bilang isa, hindi dalawa. Alam ng lahat na kailangang lutasin ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Pero ang ganitong kasunduan para sa kapayapaan ay maaari ring lumutas niyon.
Kaya, dapat nating sagutin kung magiging maganda ang kasunduan para sa Israel dahil hindi ito simple. Sa maikling panahon, hindi ganun kaganda ang kasunduang ito para sa Israel. Sa madaling salita, ang pag-ira ng Islamic Republic ay nangangahulugan na nasa panganib ang Israel. Gusto ng Israel na mapatalsik sa kapangyarihan ng Islamic Republic at malaking kakayahang militar ng Amerika ang ginamit sa digmaang ito na wala sa sariling kakayahan ng Israel. Nananatili pa rin ang rehimen na buo pa rin ang mga ballistic missile nito at posible makinabang sa malaking pagluwag sa pananalapi. Hindi rin kontrolado ng Israel ang panlabas na patakalan ng Amerika. Desisyon ito ni Trump base sa kalkulasyong ekonomiko at politikal ng Amerika kung saan Israel ay junior partner lang. Malinaw ito ngayon. Ngayon, kailangang ipaliwanag ni Netanyahu sa publikong Israeli na sumuporta sa digmaang ito at nais pa itong palawakin kung bakit maaring ganito ang maging wakas nito na hindi komportableng posisyon para sa isang leader na kilala bilang tagapangalaga ng seguridad ng Israel. Sinasabi ko ng mariin, ibang-iba ang mas malawak na pananaw at kailangan nitong tanggapin ang isang bagay na mahirap para sa marami. Ginawa ito ng mga Israeli pagdating sa Hamas sa Gaza at baka kailanganin din nilang gawin yon pagdating sa Iran. Ang Islamikong Republika ay revolusyonaryong ideolohiya na pangunahing bahagi ng Estado, IRGC, edukasyon at mga estrukturang panrelihiyon. Sa kabila ng 45 taon ng pressure mula Amerika, parusa, asasinasyon, cyberattacks at militar, hindi pa rin ito natatapos. 6 na linggo ng pambobomba, hindi pa rin tapos. Kayang sirain ang mga pasilidad nuklear, pero muling itatayo. Maaring alisin ng leader, pero may papalit pa rin. Bawat administrasyon na nagtangkang harapin ang Islamikong Republika ay iniiwan itong nananatiling matatag pa rin sa takbo ng kasaysayan, na sa isang punto ay hindi na nakakagulat at nagiging mahalagang impormasyon na dapat nating tanggapin bilang realidad. Ang tanong na yon, ano ang dapat gawin sa isang ideolohikal na banta na hindi madaling maalis sa pisikal na paraan? Tila layunin ni Trump na lumikha ng rahyunal na sitwasyon kung saan magiging estratehikong nakahiwalay ang Iran sa paraang di pa nito naranasan. Kung saan ang tagapang-alaga ng Mecca at tanging Muslim na bansang may sandatang nuklear ay may kapayapaan sa Israel at isang koalisyon ng mga bansang nais pigilan ng Iran ay nagkakaisa laban sa mga regional nitong ambisyon at ang naratibong sinasabing sinusuportahan ng buong mundong Muslim. Wala nang tagapakinig ang paglaban ng Iran dahil ang pinakamakapangyarihang tinig ng mundong Muslim ay kumilos sa kabaligtaran. Isang koalisyon na nabuo dahil sa iisang estratehikong interes at malinaw na pag-unawa sa banta na kinahaharap nila. Sa halip na pressure ng Amerika, may sarili itong mga panakot, bigat at regional na lehitimasyon. Nagbibigay ito ng matagalang seguridad laban sa posibleng pagbabalik ng Iran. Hindi ito nakadepende sa kung sino ang nakaupong Amerikanong presidente na siyang dagdag na katalinuhan ng hakbang na ito. Ang gitnang silangan ay aasa sa sarili nito para sa seguridad, hindi sa US, na napatunayan na hindi sa ilalim ni Trump na pabago-bago rin minsan. Matagal nang iniisip ni Trump ang hinaharap at direksyon ng opinyon ng Amerikano. Kaya naisip niyang kailangan ng mas matibay na pundasyon kaysa simpleng suporta ng Amerika sa Israel. Habang pinauunlad ng Israel ang kasarinlang militar nito mula sa Estados Unidos, nagkakaroon ito ng mas malaking kalayaang kumilos ayon sa sariling pagsusuri ng banta. Ang mga estado sa Gulpo na kapareho ng pananaw ng Israel tungkol sa Iran ay maaring lalong mapalapit at sumang-ayon, imbes na tutulan ito. At mas mahalaga, ang kinabukasan ng Iran ay hindi lang nakasalalay sa pag-unawa ng Amerika sa banta, kundi sa mga taong tunay na nakakaalam nito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang sandaling ito kapag tiningnan ang buong konteksto kung paano ito nabuo. Noong 2023, ginamit ng Iran ang Hamas para pigilan ang kasunduang kapayapaan ng Saudi at Israel na ilang linggo na lang bago mapirmahan at inilunsad ang pinakamalalang massacre sa mga Hudyo mula pa noong Holocaust upang hadlangan ang normalisasyon ng ugnayang Arabo-Israeli at mapanatili ang posisyon nito bilang tagapamuno ng paglaban ng mga Muslim. Naging epektibo at hindi natuloy ang kasunduan. Nagpatuloy ang digmaan, nagkaroon ng dagdag na oras ang Iran. Ngayon, ang digmaang sinimulan noong Oktubre 7 ay ginagamit bilang panggiit para humingi ng mas malaking bagay kaysa sa kasunduang ibinuwis ni Sinwar ang buhay niya para pigilan. Habang nakatutok ang balita kung naloko ba si Trump sa mga detalye ng tigil putukan, muli, isang tigil putukan na malamang ay magiging paulit-ulit lang, may mas malalim na plano na unti-unting nabubuo. Isa itong plano na nakabatay sa pagkilala na ang Islamikong Republika ay hindi basta mawawala sa pamamagitan lamang ng aksyong militar.
Ang panahong may sukdulang pag-ipit dahil sa digmaang ito ay maaari nag-iisang pagkakataon para makakuha ng isang pangmatagalang pangako mula sa mga bansang desperado at seryosong nag-iisip. Ito ay gawa ng Iran. Gagana kaya ito? Totoo, malayo pa tayo sa kasunduan. Binabawi na ng Iran ang mga pangakong binitiwan nila noong 1 linggo. Matagal at malaki ang ginastos ng Qatar para makabuo ng sariling pagkakakilanlan na hiwalay sa ganitong alyansa. At ang Saudi Arabia ay humaharap sa 79% pantutol mula sa kanilang mamamayan tungkol sa normalisasyon sa ngayon. Hindi ko rin nakalaing gustong makipag-partner ng Israel. Sa mga bansang kamakailan, lang pinundohan ang mga kaaway nito. May mahirap na proseso sa pagitan ng sitwasyon natin ngayon at ng inaasahan ni Trump. Pwedeng magulo ito, pero nagbago na talaga ang tanong. Ang Republikang Islamiko ay ideya na hindi natatapos sa kampanyang militar. Ang pagtanggap dito, hindi paglaban. Ang tila tunay na layunin ng pangmatagalang laban. Ang pagbuo ng koalisyon ng mga bansang may lahat ng dahilan para mapigilan ng Iran ay ibang uri ng sagot sa parehong problemang hindi malutas na ibang sagot sa loob ng 45 taon. Kung simula't simula pa, ay ito talaga ang layunin at lihim na plano sa kabila ng inay ng mga negosasyon sa tigil putukan, media circus at batikos mula sa kaalyado ni Trump. Ang tanong na lang, ano pa ang mga plano niya? Ako si Ira Kay. Magkita tayo muli sa susunod.